Ay, nakakainis. Ano ba dapat kong gawin? Napakasama talaga ng ugali ng Jay Almonte na yun. Gawin ba naman akong sunod-sunuran sa kanya? Kung bakit naman kasi siya pa nakakita sa akin at nakaalam ng sikreto ko. Ako nga pala si Leticia May Adaw. Ay, napakahirap ng sitwasyon ko. Kasi kailangan ko maging maganda ako. O maging mabuti akong example sa lahat ng mga students sa school namin. Lalo na at ako ang presidente sa klase namin plus model student na rin. Kaya ito ako ngayon. Dahil sa pagkakamali na nakita ng Jay na yun, binlockmail niya ako at naging sunod-sunuran sa kanya sa loob ng 1 buwan. Kapalit nun, buburahin niya lahat ng nakasave sa cellphone niya na maaaring makasira sa pagkatao ko, sa dignidad ko. Makuha ko lang talaga memory card na yun, magiging malaya na ako. Pakikuha mo nga ako ng pagkain. Ngayon na ha. Okay po, oh. Oh, eto na. Pati pala na may inom. Ay, eto oh. Oops, gusto ko soft drinks eh. Nakakainis ka na. Pwede bang isang utos mo na lang? Relax. Remember, I am the boss. Boss mo mukha mo, sumusobra ka na. And, so ano kayong gagawin natin sa copy ng video mo? Ibigay mo na sa akin. Hindi pwede. 1 buwan, pwede na siguro yun. Napakasama mo talaga, Jay Almonte. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw ang pinakamalala. And ikaw, si Leticia May Adaw. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang boss mo ng 1 buwan. Lahat gagawin mo para sa akin. Pwede ka naman maging malaya pero wala akong magiging kasalanan ha. In case kumalat ang sikreto mo. Miss President or Miss Model Student. Hindi ko na talaga matik ang pinagagawa sa akin ng lalaking to. Ano pong gagawin ko sa kanya? Hawak niya ako sa leeg at wala talaga akong magagawa na. Bago tayo magpatuloy, makikisubscribe, like, and share po muna ng ating channel. Maraming salamat! Tara at pakinggan ang kwento ng buhay ni Leticia, aka Isha. Ano ba? Kailan mo ba siya iiwan? Kailan mo ako pipiliin? Kailan mo sasabihin sa kanya ang totoo? Tanong ko habang nakasandal ako sa may pader ng building ng likod ng school. Nakalagay naman ang braso niya sa may gilid ko at yung isang kamay niya nakahawak sa baba ko at inangat ang aking mukha. Isha, haven't we talked about this already? Hindi ko siya kayang iwan sa ngayon. Meron siyang sakit at alam mo yun. May sakit. Blah blah blah. I make faces. Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang tungkol sa atin? Ayoko na ng ganito tuwing magkikita tayo, lagi na lang tayo patago. Hindi naman pwedeng forever tayong ganito, di ba? Huwag ka na mainip, Isha. Alam mo, mahal kita, okay? Pumikit ako kasi hinalikan niya ako sa noo ko. Napabuntong hininga na lang ako. Oo na nga. Ngumiti siya at tinuro ang labi niya. Malapit nang mag-time eh. Babalik na ako sa classroom. Nasaan ang kiss ko? Ngumiti din ako sa kanya. Paano ko ba tatanggihan ang charming and very attractive guy sa harapan ko? Kaya naman tumingkayad ako para maabot ang mga labi niya at mabigyan siya ng saglit na halik. I'll call you later ah. At nagpaalam na siya sa akin. Naiwan ako doon na kalahating masaya, kalahati ding malungkot. Yung lalaki kanina siya si Paulo Ramos. Lalaking mahal na mahal ko. Sabi niya mahal niya din ako. Kaya lang, nasa isang sikretong relasyon lang kami. Dahil nga may girlfriend pa siya. Siguro sa mata ng mga tao, oo, mga agaw ako kung titingnan nila. Pero ang sabi naman sa akin ni Paulo, ako daw ang mahal niya. Pero hindi niya maiwan-iwan si Yani dahil may sakit daw ito. Hindi talaga sakit sa katawan o kung ano pa man eh. Sakit sa isip. Baliw in other term. Sabi sa akin ni Paulo, sobra daw patay na patay sa kanya si Yani at minsan daw sinasabi sa kanya ni Yani na magpapatiwakal ito kapag iniwan niya. Kaya naman nahihirapan si Paulo na hiwalayan ito. Natatakot siyang totohanin nga ng baliw na yun ang sinabi niya. So, hindi mo pa rin gets? Ganito yan. Si Paulo in relationship with Yani. Kaya lang yun nga may pagkasinto-sinto sa utak. Na kapag iniwan ng isa, magpapatiwakal. Ako naman mahal ko si Paulo, mahal din daw niya ako. Kaya lang, sikreto lang. Kasi nga hindi pa kami makaisip ng paraan para si Yani na mismo ang humiwalay kay Paulo. Kaya heto kami ni Paulo hanggang patago-tago na lang ang pagkikita sa labas at loob ng campus. Magtatatlong linggo na rin kaming ganito sa relasyon namin at naiinip na ako.
Gusto kong maipagmalaki na sa lahat na boyfriend ko si Paulo Ramos. Ayoko ng ganito eh. Ayokong tinatago-tago lang namin ang relasyon namin. Isha, nabigla ako nung paalis na ako ng likod ng school building. Nang biglang may tumawag sa akin at paglingon ko, nakarinig ako ng isang click ng camera. Nakita ko si Jay Almonte na may hawak na cellphone na may camera na nakatapat sa akin. At may ngiti sa mga labi. So what's with the smile? Hindi ko siya kilala talaga. Alam ko lang ang pangalan niya dahil sikat siya sa campus. Not really famous like those in the television pero kilala siya dahil sa maraming nagkaka-crush sa kanya. Na dahil na rin sa taglay na kagwapuhan nito. Pero hindi ako kasali doon sa mga nagkakagusto sa kanya. Kasi kay Paulo na ako. Picture pa ng picture ng loko. Hey, stop that! Lumapit ako sa kanya kasi napansin ko picture siya ng picture sa akin. And that's annoying me. I tried to get his phone pero tinaas niya ang kamay niya. At dahil mas matangkad siya sa akin, hindi ko tumaabot. Sobrang tangkad niya. Hanggang balikat niya lang ako kaya naman kahit tumalon ako, hindi ko maabot-abot yung phone niya. Kiss me too. Kiss mo mukha mo. Teka, nakita mo? Ang alin? Yun bang magkasama kay ni Paulo? Kilala mo si Paulo? Kaklase ko siya. At ang alam ko may girlfriend na siya. Sino nga ulit yun? Yani yung pangalan. But if I'm not mistaken, lagi kayong magkasama rin nung Yani, di ba? Aren't you guys friends? So, anong ginagawa niyo ni Paulo kanina? And ano meron sa halik na yun? None of your monkey business. I'm not a monkey. Whatever. Tumahimik ka. Aalis na ako. Tumigil na ako sa pag-abot ng cellphone niya at tumalikod na para umalis at iwan na siya doon. What about the pictures? Kunin mo. I don't give a pig. Os, edi upload ko na itong mga to sa Facebook ko? Edi upload mo, wala akong pakialam. Total mukha ko lang naman yun eh. O sige, ano palang Facebook mo? Itatag kita, pati na rin si Paulo. And friend ko pala si Yani sa Facebook. Tag ko na rin siya ha, para masaya. Sa sinabi niyang yun, napalingon ulit ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba pictures mo lang nandito? Napicturean ko din kayong dalawa ni Paulo. And meron pa ngang video eh, nung hinagan mo si Paulo. Upload ko na rin sa YouTube ah. What can you say? Nanlaki na talaga yung mga mata ko. Kulang na lang lumuwa ng eyeballs ko. He possibly can't. And this means trouble. And I need to take that picture back or better yet, have it deleted. Jay, right? Nakangiti kong tanong. Pero syempre, plastic ako eh. Pwede na ring Tupperware. Jay Almonte, my dear. Dirt-rin ko mukha nito eh. Pwede delete mo na lang yung pictures? Matino ka na makausap, di ba? Ayoko nga. Ano ako, hilo? Please? Pretty please? Pinagdaop ko pa mga palad ko at nag-beautiful eyes pa sa kanya. No way. Nangaasar pa siyang ngumiti sa akin. Sarap talagang batukan ng isang to eh. Aanhin mo naman yung mga pictures. Hindi mo naman sila mapapakinabangan, di ba? Hindi ka naman yayaman yan. Patilit na lang please naman. I feel helpless. Hindi pwedeng malaman ni Yani yun. Or worse, na mga classmates namin. Di ba kaibigan mo si Yani? Bakit mo ginagawa to sa kanya? Best friend mo pa nga, di ba? Paano mo nalaman? I know a lot, Isha. Stop calling me Isha. My name is Leticia. Bakit? Di ba yun ang tawag sa'yo ni Paulo? And you're not Paulo. Si Paulo lang ang may karapatang tumawag sa akin nang palayo kong Isha and the rest, they should stay with Leticia. Naiinis na ako sa'yo ha. Kung hindi ka madaan sa matinong usapan, dadaanin kita sa santong paspasan. Os, takot naman ako. Pangasar niya. Pinupuno naman ako ng taong ito. Sasakalin ko na to eh. Pero paano ko nga ba makukuha sa kanya yung cellphone niya? I guess I'd go for the same old. Look! May chicharang baboy na lumilipad. Pagturo ko sa taas at sabay takbo ng mabilis palapit sa kanya. Pero to no avail. Oops, kala mo naloko mo ako sa chicharang baboy na lumilipad ha? Bigla niya na kasing naitaas yung cellphone and to say that he's way taller than me. Hanggang balikat niya lang ako at hindi ko tuloy maabot yung cellphone kahit na nga tumalon pa ako. Give that to me! Abutin mo! Napagod ako sa kakatalon kaya naman tinulak ko siya sa dibdib niya. Nainis na inis. Ibigay mo na kasi sa akin, sabi yan eh. Wow, sobra ka na.
Ikaw naman hindi mabiro. Sige, buburahin ko na siya. Talaga? Halos magningning na yung mga mata ko sa tuwa. Binibiro niya lang pala ako. I thought I was dead meat. Oo naman, buburahin ko siya, but in one condition. Condition? Kailangan may ganun? Of course. Nowadays, no one will do you a favor unless you do something for them in return. Whatever, okay, fine. I'll do that condition. Basta burahin mo lang yan. Ano ba kasing condition na yan? Wala naman ako option eh. I wouldn't risk getting those pictures revealed to everyone. Magagalit ang lahat sa akin. I'll be let out by my friends. And no one will trust me anymore. Not to mention that I'm their trusted class president and best friend of all. Magiging alipin kita for a month. And I swear those pictures wouldn't reach anyone. Suntok, gusto mo? And that's the day I became the road slave. What should I do? He was threatening me. Leticia! Ay, kabayo ka! Ang bigla ko naman kay Yani nang tapakin niya ako sa balikat ko pagkatapos ng klase namin. Huy, ano ba? Kanina ka pang tulala dyan eh. May problema ba? Pagtatanong niya habang nililigpit na ang gamit. Sitmate sila. Oo, may problema ako. Ikaw ang problema ko. Maglaho ka na lang sa mundo, please. Pero syempre, hindi yan sinabi ko. Sa utak ko lang yan. Wala. Ayos lang ako. Bebs! Sabay pa kami lumingon sa may pinto ng classroom namin nang marinig namin ang boses ni Paolo na tumatawag kay Yani. Bebs ang tawagan nila. E di sila nang may tawagan. Bebs, halika, pasok ka. Yani, wag na lang, mauna na kayo ni Paolo. May kukunin pa kasi ako sa science lab. Sure ka? Yeah, go ahead. Umalis din sila pagkasabi ko actually may naiwan lang naman akong pencil case sa science lab. Pero hindi naman importante masyado na kahit pwedeng ipagpabukas ko na lang. Pero wala na kasi ako maisip na excuse para mauna na lang silang umuwi. Actually, ayaw na ayaw ko pag sumasabay ako sa pag-uwi nila. Sino ba naman kasing pabalu-balugang gugustuhin makasabay yung taong mahal mo at yung girlfriend niya? Habang naka-holding hands pa sila o minsan nakaakbay yung taong mahal mo sa girlfriend niya. Tapos minsan pag naglalakad kami syempre, ako yung nasa likod. Kasi hindi naman pwedeng maglakad ng tatluhan sa kalsada, diba? Baka masagasaan yung ikatlo, which is possibly me. Kaya naman madalas ako lagi nasa likod. Habang pinapanood silang magkahawak kamay, minsan nagbubulungan pa sa may tinga at pahalik-halik sa mga pisngi. Spell ang lalanti nyo. Publish display of kalandian. Kayo? Ay, makapunta na nga lang sa science lab nang makauwi na. Sabi ko sabay lagay ng sling bag ko sa may balikat ko. Lumabas na ako ng classroom at dumiretso sa lab. Actually, yung lab is for all the 4th year. Kaya I wish wala nang nagkaklase doon. Iba-iba rin naman kasi ang schedule minsan eh, pagkatapos ng klase na bawat section dito sa school namin. Ay, buti na lang wala ng tao at bukas pa to. Ay, asan na ba yun? Asan na? Gotcha! Pero pagkasabi ko nun, biglang namatay yung ilaw sa science lab. Ay, shucks! Hindi ako yung tipo ng babaeng sumisigaw pag namatay yung ilaw, kundi ako yung naninigas sa kinatatayuan. Nakaharap ako nun sa may bintana na nagbibigay ng konting liwanag sa loob. Mas lalo akong natakot nang mula sa may pader sa tabi ng bintana. Napapansin ko may parang shadow na gumagalaw, malapit sa akin. Sino yan? May tao ba? Ayaw kong lumingon dahil na rin sa sobrang takot. Hawak-hawak lang ng dalawang kamay kong pencil case ko. Napansin ko yung shadow parang tumigil sa likod ko at hindi nagtagal. Nakaramdam ako na may humipan sa may tenga ko kaya napaatras ako ng palayo at napasandal sa may pader sa may gilid ng classroom. Tinaas ang kamay ko na parang pinangshishield sa sarili at napapikit na nagsisigaw na parang batang nababaliw sa takot. Lumayo ka po! Lumayo ka, masamang espiritu! Help me! Wag po, bata pa po ako. Napatigil ako sa pag-hysterical ko nang makarinig ako ng boses ng lalaki na tumatawa ng pagkalakas-lakas. Tapos bigla-biglang nakaramdam ako ng liwanag. Kaya pagmulat ko ng mga mata ko, nakita kong nagkailaw na pala at yung lalaking tawa ng tawa nasa tabi ng pinto at nakahawak sa switch ng ilaw. Yung takot ko na palitan ng inis ay hindi pala. Galit. Ikaw na naman? Sino pa ba? That same road from this morning, J. Almonte. Naglakad siya palapit sa akin habang tawa pa rin ng tawa. You should have seen your face. Epic fail.
Nung nasa may tapat na siya ng teacher's table sa may lab, umupo doon para tumawa pa rin ng tumawa. Naglakad ako palapit sa kanya at binatukan siya ng pencil case ko. Kaya naman napatigil siya sa tawa at napaaray. Hey, what was that for? Sabi niya habang hinihimas ang ulo. Anong what was that for? I should be the one asking you that. May pahit ka ba ha? At tinakot mo pa ako? Kamuntik na akong atakihin sa puso. Akala ko may mga ano na sa akin dito eh. Oh, manggagalaw? Nagsasuggest ka ata sa akin eh. I hate you. I hate you, I hate you, I hate you. Kantanan mo nga ako please. Go away, shoo! Don't show yourself to me again. Go away? Who? Me? Nabigla ako kasi tumayo siya mula sa pagkakaupo. Tapos naglakad siya ng naglakad palapit sa akin dahil doon napapaatras ako sa bawat hakbang niya. Why should I? Have you forgotten? We have a deal. I have your secret and you are already my slave for a month. You agreed with that? Now, we don't want to break that deal and let everyone know your secret, right? Hindi ko na napansin na sa kakaatras ko, nasa dulo na pala ako ng room. Hanggang sa napasandal na ako sa may pader tapos tinaas niya isang kamay niya at pinatong sa may pader sa gilid ko. Why are you doing this? Naiiyak na tuloy ako. I don't want to be anyone's slave, neither do I want to get my secret revealed. Sino ba kasi tong J. Almonte na to at bakit ba ako pinag-iinitan niya? Can't he just pretend that he didn't see a thing and just keep his mouth shut? After all, we shouldn't even care less about me and my issues dahil hindi naman kami talaga magkakilala. Why am I doing this? Because I love playing with girls like you. You're one of my toys now. Whether you like it or not, Leticia. Nainis ako sa sinabi niya, especially when he said that he loves playing with girls. I know he has a reputation of being a womanizer in this campus. But how dare him play with girls as if he's just playing with a Barbie doll? Gay. He is gay. Really? Whether I like it or not? Nginitian ko rin siya na hindi niya inaasahan. Tinulak ko siya at sinuntok ko siya right on his face. Nararapat lang sa kanya. At dahil doon napaupo siya sa sakit. At habang shock pa siya sa ginawa ko, sinamantala ko ng kunin ang cellphone niya sa right hand niya. I'm not gonna be your toy, J. Almonte. Bleh! Habang binebelatan siya, nagmamadali na ang tumakbo palabas para hindi niya mahuli. Pero habang tumatakbo ako sa may corridor, at dahil sa likod ko ako nakatingin habang natakbo, hindi ko namalayan na may tao pala sa unahan ko. Dahilan para magkabungguan kami. Oh, sorry. Leticia? Yani? Akala ko umuwi ka na. Pauwi na talaga kami ni Paolo kaso sabi ko kay Paolo, intayin niya muna ako sa may gate at babalikan kita. Nakalimutan ko isauli sa iyo yung notes mo sa math. Ito oh. May quiz tayo bukas dyan eh. Ayoko naman na wala kang notes na pag-aaralan mamayang gabi. Kamuntik ko na talaga makalimutan. Salamat Yani. Teka Leticia, bakit hinihingal ka? May tinakbo ka ba? May nangyari ba? Wala no. Oh, cellphone mo ba to? Pero bakit parang iba ata sa cellphone mo? Kanino to, Leticia? Nakuha niya yung cellphone ni Jay. Andun yung pictures namin ni Paolo. Oh no. Leticia! At pag tinamaan ka nga naman, dire-diretsong... Uy, Yani, andiyan ka rin pala. Oh, Jay, magkakilala kayo ni Leticia? Oo naman. Higit pa sa magkakilala, di ba Isha? Kakainis talaga tong lokong lalaking to. Ano nga kaya ang gagawin ni J. Almonte sa kopya ng sikreto niya? Sasabihin kaya niya ito kay Yani? O magpapanggap silang dalawa?